Pero pag may nag-alok sa inyo ng ganitong kamura na sasabihin na Shih Tzu, huwag kayong maniwala. Kasi wala namang Shih Tzu na 3,000 to 3,500 na puro o kaya pure. Kaya, hello, this is Okie Doggy. Merry Christmas sa inyo. Meron akong nakita kasi sa group ng mga aso tungkol to sa pagbibreed ng mga aso kasi, di ba breeder ako dati. Ang tanong niya, for breeder only, ang tanong niya, ano pong masasabi nyo sa mga naghahanap na presyo 3,000 to 3,500 na Shih Tzu tapos gusto pa quality at ang dami ng demands. Ito yung masasabi ko sa mga naghahanap ng ganito, yung mga buyer na naghahanap ng ganyang presyo na mura pero gusto quality. Ito yung masasabi ko. Pero bago yan, please subscribe muna and hit the bell button and paki-like and share na rin ang video para sa mga first timer na mag-aalaga ng aso para marami kayong alam. Ngayon, pag-uusapan natin to kasi diba naging breeder ako for almost 7 years ata simula nag-aral ako ng high school. Mas sa mga ka-okie-doggy ko dyan, ngayon pag-uusapan natin, diba tulad ng sabi ko kanina, para to sa mga naghahanap ng mga buyer daw. Hindi natin masabi kung buyer to kasi naghahanap sila ng mga presyong mura. Tulad ng sabi ko, may mga naghahanap doon na 3,000 to 3,500. May nagtanong, ano raw masasabi natin as a breeder? Ang masasabi ko lang dyan, yung mga naghahanap ng ganyan, hindi ka sigurado kung talagang buyer yan o buy and sell. Kasi nangyayari, di ba, binababa nila 3,000 to 3,500 tapos ang ganitong quality. Ang nangyayari dyan, buy and sell yan. Binibili nila ng mura. Tapos ang mangyayari, pwedeng pag binili nila, walang vaccine, tapos sila na bahala sa vaccine, papatungan nila. Yung 3,500, magiging 7,000 yan pataas. Kasi meron na silang markup doon. Bibili nila ng 3,000, pero yung bibili nilang tuta, lahat, package, yung buong pack, bibili nila. Bawa nanganak yung aso ng seller, bawa may anak na 5. Bibili nila ng 3,500 yun lahat, 5. Pero walang vaccine, walang purga. Sila na bahala doon. Kaya nangyayari, buy and sell ang tawag doon. Hindi ito yung naghahanap talaga para alagaan sa bahay. Kasi naka-encounter tayo niyan dati. Yung pangalawang batch ni Mikay, yung mga kapatid niya, may nag-offer sa akin, 5 yung puppy, pero binili naman niya ng 4,000. Binili niya 5, 4,000. Pero sabi niya, wag natin bakunahan. Diba? Kaya nangyari, kinuha niya lahat. Ang mangyayari doon, si seller, makakatipid na siya sa pagkain ng aso na binibenta niya. Kaya binibenta ng mga seller yun agad kapag may na-offer na ganun. Pero kung talagang dog lover ka, bakit mo ibebenta ng paisa-isa na 3,500? Diba? Mas maganda na lang yung ibenta mo sa mga totoong pet lover o kaya dog lover na naghahanap ng aalagaan sa bahay na ituturing nilang parang anak na ibibigay yung pangangailangan nila pag nagkasakit, dadalhin sa vet, gagastusan na vitamins, sa mga gamot, di ba? Kaya kung ako sa inyo, yung mga nagsasabi na may nagbebenta pa ng ganito, para to sa mga buy and sell. Bebenta ng ganitong kamura pero mataas ang quality, wala pong ganon sa panahon ngayon. Kasi ang taas na ng mga bilihin, pati yung mga dog food ng aso, yung mga vitamins ng aso, yung mga gamot nila, lalong tumataas. Pati yung mga vaccine, yung mga check-up sa veterinary, tumataas. Kaya yung nagtatanong nito, ano yung masasabi namin? Ito yung mga buy and sell. Naghahanap ng murang aso tapos ibebenta nila ng mataas. Pag sila na ang nagbabakuna at saka nagpurga. Okay ba yan? Pero pag may nag-alok sa inyo ng ganitong kamura na sasabihin na Shih Tzu, huwag kayong maniwala. Kasi wala namang Shih Tzu na 3,000 to 3,500 na puro o kaya pure. Kaya iwas tayo sa ganito. Katulad ng last month, nag-try ako sa mga nagbebenta ng mga Shih Tzu na pure, yung mga chocolate na pure, kasi naghahanap din ako niyan. Isang beses, naka-encounter ako, 2 breeder yon, nag-aalok sa akin ng Shih Tzu. Ngayon sa panahon na to, may nagbenta sa akin ng Shih Tzu pero walang vaccine. Ako na raw bahala. Pero ang presyo niya mga nasa 7,000. Pero mura na yon, kulay chocolate. Pero kasi nakakatakot, uso ngayon yung parvo eh. Kukunin mo yung aso tapos walang bakuna. Mahirap yun. Mamaya, habang nasa biyahe kayo, dun yung nakuha yung parvo. Pag uwi mo, dun na lumabas yung sakit na parvo. Diba? Naglabas ka na ng pera, nagkasakit pa yung aso mo. Saka, papapet mo pa, hindi pa sigurado kung mabubuhay. Diba? Okay, doggy? Kaya, yung mga balak ng alaga ng aso, mas mabuting i-check nyo maigi kung talagang legit seller yan. Okay ba yan? Yan, si Mikay, ang presyo nito ni Mikay noon, babae siya, ang bentahan lang natin, 6,000 noon, may bakuna na isa, pwedeng ikumpleto yung purga. Yun ang panahon niya ni Mikay, mga 2017 yun. Yan, ngayon, yung lang alam kung magkano bentahan ng Shih Tzu ngayon, kung ako magbebenta, tingnan natin kung anong pipresyon natin. Depende naman kasi sa value ng aso yan, hindi yan sa nagastos natin. Okay ba yan? Pero hindi natin pwede ibabato ng mga 5,000. Siguro mga around 6,000 lang pataas. Okay ba yan? Again,
Merry Christmas sa mga subscribers ko dyan. 20,400 na tayo. Maraming salamat sa inyo, sa mga tubang kilik, sa mga video ni Okidogi kung paano mag-alaga ng aso. Again, this is Okidogi. Naniniwala sa kasabihang huwag nating bilhin kung di naman kailangan. Pero kapag para sa aso, pwede. Don't forget to subscribe and hit the bell button for more videos. Update. Bye-bye. Ito si Mikay. Di pa rin nabubuntis. Hanggang naging college, sumigil lang kasi dahil sa pandemic. Kaya napunta tayo sa pag-vlog. Ngayon, sasagutin natin to.